Eh, nakainom lang. Aba, sasagot ka pa? Ha? Sasagot ka pa? Papasukin na ako, nagugutom na ako eh. Paano nga tayo kakain? Wala ka nang uwing ulam! Bukas di bukas, promise. Maaga ako mamamalakaya, marami akong huli. Ling! Ling! Naku! Wag mo akong madirdir, ha? Ha? Ang yabang mo! Nung nanliligaw ka, puro ka pangako. Ngayon, wala kang alam gawin kundi ang gutumin ako. Naku, Victor, buti na lang wala pa tayong mga anak dahil kundi pare-parehas tayong mamamatay ng dilat yung mga mata natin. Victor! Kahit na magbanat ka ng buto, hindi ka aasenso! Victor! Bumalik ka dito! Lampa. Ba't naggaganyan na? Maglaro kayo na maayos, huwag kayo nagsasakitan. Ayos ka lang, Kenneth? Kenneth, sabi ng mama mo, umuwi ka na daw, patating na daw papa mo. Andiyan na si tatay. Tito Victor, darating po si tatay ngayon. Marami yung buong pasalubong na laruan yun at saka chocolates. Ate, andiyan na si tatay. Oh, dumating na yung kababata mong si Richard ah. Ay, opo. Nakakailyong. Iba na yung narating. Asensado na. Di ka aasenso kung di ka aalis sa islang ito. Bakit hindi mo tularan si Richard? Nag-Saudi. Parang wala kang ambisyon sa buhay mo eh. Hindi po Saudi, Tata Ilyong, Dubai. Kung aasa ka lang sa dagat, wala. Tignan mo nga yung huli natin ngayon. Ni pang-ulam, hindi magkakasya. Eh, teka nga, ba't ka ba nagmumukmuk dyan? Ako, Tata Ilyong, nag-aalis lang ko ng pagod. Papahinga lang po. Ewan ko ba? Noon na may maghagis ka lang ng lambat sa dagat eh. Mapupuno na ng isda ang bangka mo. Ngayon ay wala eh. Eh, tinatalo na ho tayo ng mga malalaking barko ngayon eh. Sa palagay ko nga, isinumpa na yung isla nating ito. Kahit yung biyaya ng dagat eh, ayaw na sa ating ibigay. Tatay yung. Kaya nagmumukmuk na si Victor. Kasi inumbag nga yung Sharon. Kanina. Papahinga lang ako dito. Oh, yung asawa mo, umaling ang boses sa buong isla. Wala na nga tayong uli. Ang aga mo pa bumaklas sa inuman.
Inumbag ka pa ni Sharon. Tara, doon sa best friend mo, bagong dating, galing ng Saudi. Oh, Tara! para makaambon tayo ng yung mga pasalubong. Marami pa ba ngayon? Sige, Oh, ano? sige, kayo na lang. Tara, Victor! Okay. Pre, Bakit? naiingit. Di ah. Naiingit. Alam mo, Victor, nakikita ko sa mga mata mo, naiingit ka sa best friend mo, no? Tara na, tara Sige, na, tara sige, na. sige. Hayaan nyo na muna Sige, dyan. kayo. Halika na, halika na. Dumarating yung best friend mo, lagi ka nalang seryoso sa buhay mo. Okay lang ako. Sige na. Tara na! Sige na, hayaan nyo na dyan si Victor na. Ha? Iwan na natin? Hayaan nyo na. Pare, may tali ha. Dahan-dahan sa paglakad at masakit ang tuhod ko. Na, lakad na kayo. Teka lang, Victor. Teka lang. Pare, may tali ha. Saba tayo, saba tayo. Aray ko yung tuhod ko, masakit. Yung rayumak. Halika na. Ay, halika na, halika Sige na. na. Umuwi ka na. Okay lang ako. Sige na. Ako pa talagang masakit kaya yung rayumak ko. Aray, Tuloy ka na lang dito. Sige, sige. rayumak ko, masakit. Anak, bakit lagi mo nalang binubulawan tong asawa mo? Nay, hindi naman po ako nagagalit kay Victor. Ang gusto ko lang naman, magsumikap naman po siya. Nagsusumikap naman yung asawa mo. Masipag naman. Kumakayod naman kahit manipis ang katawan. Sabi ko nga, maghanap na lang po siya ng ibang trabaho Wala namang alam ang mga tao dito sa isla, anak. Kundi ang pangingisda. Mag-abroad siya! Katulad nung kababata niyang si Richard. Ay, Nay, kita mo ngayon ang dami ng pera ni Beth. Talaga? Kaswerte lang talaga ng asawa ni Richard, pati ng mga anak niya. Ay, Nay, nakita mo yung bago nilang TV? Yung uso ngayon, yung manipis, tapos hindi kuba. Sa Manila pa nila yung binili. Meron ba nun? LED tawag doon, sabi sa internet. Internet. Nako, kanino ka na naman nakikiselfone? Hindi ko sabi. Signal nga, kahina dito sa isla. Text nga, 3 araw pa ata bago dumating dito Umakakit ako sa may puno. Sa taas, malakas ang signal. Wise to Yabang. Ay nako, ikaw na, addict ka na dyan sa kaka-cellphone mo. Buti nga may cellphone si Gabi kahit basag Kahit pa paano nakakanood ako ng YouTube. I'm learning while watching. Wow!
Ay naku, dali-dalian mo na nga dyan kumain, Victorino, para makatulog ka na maaga. Naku, kaya wala kang nauhuling isda eh, kasi tanghali ka na gumising. Tanghali. Wala talaga mahuling isda. And will you stop nagging me, please? I'm eating. I need to rest before I go to sleep and say good night to you. Ang sabi sa internet, do not go to bed if your stomach is full. You might get bangungot or scary nightmare. Understand? Matulog ka na! Tao po. Oy, Kenneth! Pasok. Ano ito? Padala po ni nanay, dumating na po si tatay. Salamat ah. Salamat ha. Oo nga eh. Mukhang masaya dyan sa inyo eh. Ang daming ilaw para may party. Daming pong pasalubong ni tatay. Oy, Kenneth. Nangako sa akin ng tatay mo, ha? Papasalubungan niya daw ako ng pabango. Paalala mo, ha? Opo, Lola Ibyang. Tito Victor, sabi po ni tatay, punta daw po ngayon sa bahay. Ay, ano? Kenneth, pakisabi mo lang sa tatay mo na Ano yan? Sus, Joseph! Sus, Joseph! Ano yan? Ano yan? Saan mo na naman napulot yan? sa dagat nga, ang kulit. O tapos, aanin mo yan. Dekorasyon sa bahay. Ba't ganyan yung itsura? Oh, ano ba itsura? Ang cute nga oh. Parang bata. Bata? Bata ba yan? Oh, O tapos, ano nga ang gagawin mo dyan? dekorasyon nga sa bahay. Ay, ang kulit. Ay nako, Victor, ikaw, wala ka nang dalang isda. Tapos nagdala ka pa ng kahoy na ikakalat mo dito sa bahay. Hindi kalat yan. Mm. Inukit na kahoy. Work of art, sabi sa internet. Work of art. Kahoy. Bata. Kahoy. Poon yan. Poon yan. Victor, nakapulot ka ng isang poon. Puon. Paano naman magiging puon yan, Nay? Hindi nyo ba nakikita? Bata yan. Poon yan. Poon yan. Poon yan. Poon yan, anak. Poon yan. Paano naman po naging puon yan? Poon yan. Nay, kahoy po yan. Hindi po yan puon. Mani- Pang dekorasyon po sa bahay. Maniwala kayo sa akin. Ayan, ayan. Ayan. May dalang swerte yan. Baka may dalang swerte ito. Oo nga, baka may dalang swerte mga anak. Ay, naku. Marami tayong huli rin. Sana. Sana talaga. Ay, nako. Sa kahit pa paano, buenas-buenas ako. Hindi na lang ako. Kinukulit ni Mrs. Tatay Yung! Sino ba kayo sasama mo lang mamalakaya ngayon? Hindi mo Rex, sumasakit ang aking rayuma. Umatake na naman. Oh, yung sinasabi ko, Ata Ilyong eh, kung ano kinain nyo kagabi. Yan na nga po, tatay yung banat mo kasi kayo ng banat ng pulutan kagabi. Sinumpong tuloy kayo ng royuman mo. Tatay Yung! Mukhang namamaga ang tuhod nyo. Ay, huwag mong pakadainan at masakit. Uminom na po ba kayo ng gamot? Pinahiran ko na ng langis kagabi ng nyog. At tinapalan ko ng ikmo. Paano ako tatay? Marikingking nga ako kagabi sa sakit. Una daw Kasi hindi kami. nga ako nakatulog. Tay, tay. Ha?
Eh, paano ho kayo makakakilos niyan? Ala na, hindi muna ako mangingisda. Eh, ba't di niyo ho ipaggamot sa bayan o kaya sa doktor? Eh, Diyos kayo, hindi nga makalakad eh. Tapos, papupuntahin mo pa ng bayan, nakakaloko ka. Eh, kayo rin po. Eh, hanggang kailan nyo titiisin yan? Ala na ka. Hindi na muna ako mangingisda. Eh, sige po, Tatay Lyong. Kaya alis na po kami ni Gabi at Tony. Sige, mag-iingat kayo ha. Ay, sige po. Yung para sa akin, ihuli mo na lang ako ha. Kaming bahala sa inyo, Tatay Lyong. Sige. Victor! 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 Wala na yung rayuma ko! Victor! Magaling na yung rayuma ko! Sandali, Pasugod po kayo. Ano meron? Pwede bang makausap si Victor? Kakapahinga lang po kasi ni Victor. Ano po ba yun? Kailangan niyang gamutin ang hika ko. Ano pong gamutin? Hindi ko maintindihan. Ano ibig niyo sabihin gamutin? Maring Biyadang, may problema ba? Kailangan kong manugang mo. Ha? Ano po yun, Aling Biyadang? Gamutin mo yung hika ko ngayon din. Ano pong gamutin? Sabi ni Ilyong, ikaw daw ang nagpagaling sa rayuma niya. Kaninang umaga, hinipo mo lang yung tuhod niya. Ay, gumaling na yung rayuma niya. Kalat na kalat sa buong barangay. Pangalan ako. Teka. Eh, paano ko pong pagagaling sa Tatay Lyong? Ako nga po nagpayo sa kanya na pumunta po sa bayan para magpa-doktor. Hindi ikaw ang nagpagaling sa kanya. Hindi po, wala pong ganun. Pero sabi niya, ikaw daw eh. Imposible po yun, hindi po ako doktor. Hindi nga, Tekla. Mabuti pa po. Magpahinga na po tayo pare-pareho. Pagod po ako sa pagmamalakaya. Kaya, sige na po. Talaga bang hindi ikaw? Nanabiyadang, hindi po. Sige po, pahinga na po tayo pare-pareho. Paalam po. Good night po. Tay po, aling biyadang, tekla. Ha? Gabing-gabi tayo. Gabing-gabi. Magaling na ka na! Magaling na! Wala na akong hika! Alam mo yung maga, oh? Hallelujah! Praise the Lord! Pinagaling mo kami, Victor. Magaling na ako! Ano nga kasing ginawa mo, Victorino? Ang kulit mo, Sharona. Magdamag mo na akong tinatanong, hindi ko naman alam ang sagot eh. Ano nga kasing ginawa mo? Paulit-ulit. Hindi ko nga alam.
ano nga kasing ginawa mo? Ano bang ginawa ang tinatanong mo? Wala akong ginawa. Wala. Sabog na sabog pre sa buong barangay ah. Totoo ba? Pinagaling mo si Tata Ilyong, saka si Aling Biadang, saka si Tekla? Sinapian ka ba ng nuno sa punso? Ako, kailan ka ba nagkaroon ng magic? Anong sapi, anong magic? Lalo nyo lang akong ginilito. Tumigil nga kayo dyan. Pre, ang alam ko lang, hinawakan mo si Tata Ilyong sa tuhod. Oo, hinawakan ko. Hinawakan ko lang naman kasi yung tuhod niya, maga. O Oh. tapos? Si Aling Biadang at Tekla, hindi ko maalala. Pero nahawakan ko yata sila nung inihatid ko palabas. Hawak lang? Ganun? Ako, may magic nga. Yun lang naman na. Nagdididi pa ba ako? Nagdadasal ba ako? Nagsasayaw ba ako? Nakita niyo naman ni nanay, wala akong ginawa. Ah! Yung laway mo. Baka nga. Nagsalita ka nung kinausap mo sila. Tama! Baka natalsikan mo ng laway mo. Tumigil ka nga, Sharona. Huwag kang ang baboy. Laway ka dyan. Walang ganun. Hawak! Hinawakan. Tama! Tama, anak. Ano pong tama, Nay? Yung poon. Ginagamit niyang kasangkapan si Victor para makapagpagaling. Naghihimala! Naghihimala! Victor. Ano mo ngayon itataboy yung mga tao na yan? Ano ka ba? Bakit itataboy? Umaasa yung mga yan, napapagalingin sila ni Victor. Naniniwala ka ba na ito si Victor napapagaling ng mga may sakit? Natanggal nga yung hika yung rayuma. Yung pang mamamaga ng ngipin natanggal. Hindi pa sapat na ebidensya yun? Ano ka ba? Rayuma, sakit ng ngipin, hika, sumpong lang yan. Minsan meron, minsan wala. Ako naniniwala ako yung napulot ni Victor, naghihimala yun. Sabi nga ni Nanay Biyang Gusto pa ba himala ngayon? Modern na tayo. May internet na nga dito sa isla eh. Mahina nga lang signal. Ano ka ba? Tol, ang himala, wala yan sa panahon. Nasa pangangailangan ng tao yun. Pangangailangan na ano? Tao! Sabi nga ni Tata Ilyong, di ba? Sinumpa itong isla na to. Malay mo, malay natin. Ito na yung natatanging paraan para matanggal yung sumpa. Anong klaseng sumpa ba ang sinasabi mo? Sino ba nakapulot? Si Victor, di ba? Bakit niya ngayon napulot? Para kay Victor maghimala. Anong nangyari kay Victor? Nagpapagaling. Ngayon, ano kung mahimala? Para may makapitan yung mga taga rito sa atin, sa isla. Makapitan? Makapitang ano? Sa tingin mo, madali mong paniniwala ang mga tao Anong dito tawag sa mo isla? dyan? Yan, sa nagkukumpulang mga tao dyan sa harapan ni Victor. Basta. Hindi ako naniniwala dyan. Natatandaan mo, nung mga bata pa tayo. Oo. Si Mang Temyong. Oo, naalala ko yun. Si Mang Temyong, Oo. sinaniban nyo ng patron ng mga mangingisda tayo. Si San Clemente, Oo. nagmimilagro. Nakapagpapagaling daw siya ng mga may sakit. Oo, naalala ko yun. Si
Tata Temyong, yung espiritista, yung yung maraming abubot, yung nagdadasal, yung ito yung boses, tas nagpapagaling. O, ano meron yung kay Tata Temyong? Eh, di ba't yumaman? Oh. Dahil sa mga donasyon. Yung bayad ng mga nagpapagamot sa kanya. Oh, nasan si Mang Temyo ngayon? Andun sa Japan, lumipad. Oh, ang tanong, totoo ba yun na nagpapagaling si Mang Temyo ng mga may sakit? Jess, ano ka ba? May Mama Mary na lumuluwa ng dugo eh. Meron din sumasayaw. Meron din umaalis, naglalakad, umuuwi, umaalis pag umaga, tapos umuwi pagkagabi. Ano ka ba? Naniniwala ka sa ganun? May makapitan yung mga taga dito sa atin sa isla. Lalo na mahal na magpaggamot sa bayan ngayon. Talagang maniniwala sila sa himala. Mga kapitan? Victor, pre, manggamot ka na. Ako bahala sa tent mo, iayos ko yung mga pasyente mo, igagawa kita ng kubol, manggamot ka na. Victor, pag-isipan mong mabuti ang gagawin mo. Hindi madali ang manggamot. Isang araw, sisisihin ka ng mga taong yan. Hindi, Victor, hindi ka sisisihin yung mga yan. Victor, akong bahala sa'yo, igagawa kita ng kubol, ipepwesto ko yung mga pasyente mo, akong bahala. Manggamot ka na, Victor. Manggamot ka na. Oh, Victor. Manggagamot ka. Hindi nga siya manggagamot. Victor, manggagamot ka. Manggagamot. Hindi nga. Manggagamot. Ba't bang kulit mo hindi nga siya manggagamot? Manggagamot. Manggagamot ako. Manggagamot ako. Manggagamot ako. Manggagamot ako. Manggagamot ako. Manggagamot ako. Dati po may kakilala po yung mom ko sa dati parang sabi na parang pati or sugas. Tapos po nung Victor, yung cellphone ko. YouTube ka na naman. Uwi na ako, huy. Inaanap na ako sa amin. Cellphone ko. Manggagamot ako. Victor! Ano? Kumusta ka na? Papunta talaga ako sa inyo kasi ihatid ko tong pasalubong nyo ni na Sharon. Tsaka siguro bigyan mo na si Nanay Yubyang. Ano? Kumusta ka na? Para tumataba ka ah. Ako talaga tumaba pre. Sa Dubai kasi wala kang ibang gagawin kundi magtrabaho eh. Kayo, na Sharon, kamusta na kayo? Nanay Yubyang. Okay pa ba kayo dyan? Ako, tingin ko, di na muna ako babalik sa Dubai, pre. Medyo mahirap din talaga din eh. At least dito, kasama ko pamilya ko, di ba? May negosyo kami ni Mrs. pre. Teka, nung nakaraan, ang daming, pre, sa, sa harap ng bahay nyo, mga tao, ang daming tao naghahanap sa'yo. Teka, kakandidato ka bang mayor? Di ba, yun ang pangarap mo dati? Siguro sa barangay ka muna, pwede kang tumakbo parang tatay mo, di ba? Konsehal dati tatay mo eh. Ano, kumandidato ka, pre. Manggagamot ako. Ha? Manggagamot ako. Victorino, araw-araw, balik ng balik yung mga kapitbahay natin dito. Umaasa pa rin sila na papagalingin mo sila. Pinakiusapan ko na nga lang sila eh. Sinabi ko na hindi ka naman talaga nang gagamot. Ayun, lulugo-lugo umuwi. Hoy, Victorino!
Ay nako, kung ayaw mo nitong ulam natin, wala na akong magagawa. Yan lang yung nakayanan natin. Ay nako talaga, buti na lang wala pa tayong anak. Kundi madadamay lang sila sa kahirapan ng buhay natin. Victorino! Ay nako, wag mo nga akong daan-daanin dyan sa pagpapakyut mo. Kumain ka na, dali. Sige na, Manggagamot ako. Manggagamot ako. Ano? Ano ka mo? Manggagamot ako. Sigurado ka ba dyan, Victorino? Manggagamot ako. Teka, hindi kasi madali ang iniisip mo eh. Manggagamot ako. Baka naman napipilitan ka lang, baka naman kasi marami nagsasabi sa'yo na Manggagamot ako. baka mapahama ka niyan. Tayo ni nanay. Manggagamot ako! Praise the Lord! Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Pagalingin mo naman kami. Manggagamot ako! Lumayas ka sa katawan ng batang ito! Layas! Ah! Kampo ng kadiliman! Layas! Lumayas ka, Satanas! Kampo ng kadiliman! Layas! Lumayas ka, Satanas! Ay! Ano po nangyari sa mukha niyo? Pag-uunok ako. Sabi niya, beauty expert daw siya. Walang yan. Sinira niya mukha ko. Pinaraan niya lang ako. Sige po, gagamutin ko po kayo. Nay. Oh. Grabe po, no? Dumadami pa po yung nagpapagamot kay Victor. At dumarami din ang mga donasyon, anak. Dami nga po nating pagkain dito eh. Kaso, ano naman gagawin natin sa mga to? Wala naman tayong ref. Oh, ito nga oh. Medyo nabubulok na. Grasya yan, anak. Huwag kang mainis. Bigayan ang poon sa atin. Huwag kang mag-alala. Bibili tayo ng rep. Dami natin pera, oh. Ay, nako, ikaw talaga, Nay. Medyo inaantok na po ako, Nay.
napapagod talaga ako doon sa ginawa natin kanina. Tumigil ka nga. Anong nakakapagod? Devotion ito. Kasama ang sakripisyo dito, anak. Gusto mo ba mawala ang grasya? Hindi naman po sa ganun. Kaso ang iniisip ko lang din, Nay, hanggang kailan naman po kaya ipapahiram yung kapangyarihan niya kay Victor, di ba? Habang maraming may sakit, habang maraming nagpapagamot, hindi mauubos ang grasyang tatanggapin natin. Nga pala, anak, nagpunta nga pala ako sa junk shop. Humingi ako ng botelya at garapa. Aanin niyo naman po yun. Nagtagtad kasi ako ng mga halamang gamot, sari-sari. Tapos, ibinabad ko sa langis ng nyog. Abebendisyonan natin sa asawa mo. Para saan? Aba, Anong gagawin dun? pwedeng pamahid yun sa mga may sakit. Masakit na katawan nila. Yung mga pasyente nagpupunta rito. Tapos, ibebenta natin yun sa kanila. Di madadagdagan ng mga donasyon natin, hindi ba? Sabi ko na pera. Anong meron? Bakit ang daming dayo? Eh, galing daw yan sa kabilang isla, magpapagamot kay Victor. Aba, si Victor. Dinalagsanan ng mga tao. Dinadayo pa ng mga tiga-ibang lugar. Sa lahat naman ng tao, si Victor pa talaga. Hoy, kayo. Pag-uusapan nyo na naman si Victor. Eh bakit ba kasi puro kamalasan nangyayari kay Victor? Alam nyo ba, sabi ng nanay ko, bata pa lang daw yan si Victor, namatay na ang magulang sa Oy. Kahit hindi nakapag-aral si Victor, no? Siya naman taguyod ng mga kapatid niya. Oo nga. Siya nga nagpalaki. Bandang huli, nilayasan din siya nang magkapera na. Eh malas talaga. Kahit minsan, ipinakita pumasok sa simbahan yan. O tapos, manggagamot siya? Faith healer? Ito talagang mga to. Kayo, kala nyo naman kung sino kayong matitino. Eh, kahit naman ganun yun si Victor, eh, mabait naman talaga yun at saka matulungin. Kaya nga siguro siya ang nakapulot at hindi kayo. Oo nga. Ang tanong, nakapagpapagaling ba talaga? O baka naman gumigimik lang? Teka lang, kilala nyo si Elma? Oo. Yung baloktod yung gulugod. Oo. O ngayon, diretso na yung likod, hindi na kuba. Tunay ba yun? Oo, gumaling na siya dun sa, ano nga ba yun? Scoliosis. Ayun, Kilala niyo ba si scoliosis. Nato? Oo. Oo, yung nagbabasketball. Balita ko, si Nato yung nakomong sa basketball. Oo. Ang sabi nila, tuwid na raw ang mga braso. Oh? Eh, balita ko, bago raw mga kasangkapan at mga muebles ni Sharon ngayon. Naku, tumigil na nga kayo talaga. Tismosa ka talaga. Pero alam nyo ba, bago daw ang aircon. Oh? At meron pang bagong rep. Wow. Aircon? Baka after pa nila ipa-repair ang bahay nila. Oh. Kasi narinig ko, si Nanay Ibyang, nagpapagawa pa ng bahay. Oh? Ba? Daming pera. Ang tanong, saan galing? Siyempre, sa donasyon, alangan man walang kapalit ang pagpapagaling ni Victor. Halos lahat ng tao dito sa isla naniniwala kay Victor. At may mga dayo pa. Papaano kung guni-guni lang ni Victor ang pagiging faith healer niya? Yun lang. Hindi pa namang umasa at naniwala sa kanya. Basta. Totoo man o hindi, nakapagpapagaling man si Victor o hindi, nabago ng Santo Niño yung nabuhay niya. Oh. Pati na ng puting tubig. Talaga palang may dala ka swerte.
Lalakad ka! Lalakad ka! Lalakad ka! Lumalakad na siya! Lumalakad na! Praise the Lord! Lumalakad na! Hindi nyo nakakailangan ito, Tay! Tay, saglit po. Tay. Sa isang islang tulad ng puting tubig na malayo sa kabayanan at malayo sa mga pagamutan, ang mga kababayan natin ay umaasa at nananalig sa milagrong tulad nito. Paano nga ba binago ng rebultong napulot sa dagat ang buhay dito sa isla? Ano nga kayang swerte ang daladala nito dito sa puting tubig? Totoo nga kayang ito na ang sagot sa di umano ay nararanasang sumpa ng mga kababayan dito sa isla? Sabi mo kanina, hindi ka pala simba. Bihira kang magdasal. Oo, kasi pinatay ng mga pirata yung mga magulang ko nung bata pa kami. Kaya maaga kaming naulila ang magkakapatid. Mula nun, hindi na ako nagsimba. Eh bakit ngayon ay nanggagamot ka? Gusto ko kasing iabot yung himala ng santo sa maraming tao. Kung di ka pala simba, eh bakit sila naniniwala sa'yo? Hindi sa akin, sa himala. Seeing is believing. Marami kaya ang gumaling. Sa palagay mo, bakit ikaw ang pinili ng Dahil gusto kong makatulong sa mga tao. Paano? Noon, hindi ako nakikita. Hindi ako kilala. Pero ngayon, nabigyan ko ng boses at pag-asa ang maraming taong gustong sumampalataya. Tekla! Nakita mo yung damit ni Victor? Ay, bagay na bagay sa kanya. Ako, tumahiga. Ang galing niyo talaga, Aling Yadang. Ang ganda ng pagkakatahi niyo sa damit ni Victor. Fan na fan ka talaga ni Elvis Presley! Ang ganda! Galing!
Kailan pa nagsimulang manggamot yan si Victor? Di ba kailan lang? Lus nitong kararating mo nga lang eh. Eh bakit daw? Bakit? Anong bakit? Anong nangyari sa kanya? Anong naisip niya? Ewan ko ba? Kailan lang? Di naman siya faith healer, di ba? May nagbuyo ba sa kanya na gawin yun? Ayun nga, may napulot daw na santo dun sa dagat at naghihimala daw. Santo? Rebulto? Loko na. Eh, lalo lang sasamba ang mga tao niyan sa Diyos-Diyusan kaysa sa tunay na Diyos. Alam mo naman ang mga tao, maraming problema. Naghahanap sila ng solusyon na paraan kung saan sila konbinyente. Wala namang masama kung bibigyan mo ng pag-asa yung kapwa mo, di ba? Huwag lang yung sa maling paraan. Alam mo na ng mga taong nagigipit. Kung ano yung available sa kanila, yun ang kanilang sinusunggaban. Kailangan malaman ni Victor na galit ang Diyos sa mga sumasamba sa Diyos-Diyusan. Okay na okay yung reporting mo kanina. Ang husay, bidang-bida si Victor. Viral na nga ngayon sa YouTube eh. Dami ng viewers. Tiyak sa isang araw, yung mga foreigners na nagdayo dito sa isla niyo. Talaga ba? Alam mo ba, bala ko rin magtayo ng restaurant at saka ng bar eh. Kasi nga dumadami na yung mga turista eh. Good idea. Business-minded ka talaga, Gab. Ano yan? At alam mo, magandang angle ng news feature yon. Lalong sisikat itong isla nyo. Oo. Anyway, message kita, babalik ako. Oo, sige. Mag-ingat kayo dyan, ha? Uy! Oo nga pala, no? Hindi ka na kita makalimutan, ha? Maarte ka pa din, ang husay mo na. Okay na yan. Ituwid mo na. Wala nang tao dito. Tayo na lang. Mag-ingat ka dyan. Galingan mo, ha? Susunod ulit. Mag-ingat ka dyan. Baka manunong ka sa punso. Si Father. Ano pangalan niya? Ano, hindi ka kasi nagsisimba. Si Father Epifanio. Ayun. Ay, pinakabahan niya ako eh. Kung ba't biglang padalaw dito sa atin. Parang galit nga. Eh paano, wala naman kasi yatang nagpupunta na sa simbahan. Dito na nagpupunta yung mga deboto na Santo Niño sa atin. Himala. Eh kahit sino naman tao ngayon ay naghihimala na. At ano naman ang magagawa ng simbahan kung naniniwala ang mga tao sa himala? Amen. Okay. Siguro naman ay galing sa Panginoon ang himala na yan, di ba? Amen. Patunayan po, Father, marami na pong mga tao galing sa ibang bayan at galing sa ibang isla. Nagpapagamot po dito. Father, may mga turista din po, may taga-media na dumadayo din po dito. Gandang balita. Pagpalain kayo ng Panginoon. Amen, Father Epi. Amen. Father Epi, donasyon po para sa simbahan. Ako, maraming salamat po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Siguro sa susunod na pagbisita ko dito ay magpapatayo na tayo ng mini chapel
para sa ating Santo Niño. Para mas lalong dumami ang ating mga deboto. Ayun, mukhang masaya na si Father. Tuloy na yung paggagamot natin. Manakaw ka saglit siya. Oh, Kenneth, saan ang punta mo? Uwi po, pinauwi na po ako ni teacher. Oh, bakit? Sakit po tiyan ko. Oh, halika, pagagalingin kita. Po, wag na po Tito Victor. Halika, ipagpe-pray kita. Wag na po, okay na po ako. Halika na. Halika na. Wag na po. Paano niyo po ako papagalingin? Paano? Di naman po totoo na nagpapagaling niya napulot ng tribulto. Ha? Kasi po, kawil lang po yan. Paano po maghihimala? Anong sabi mo? Sabi po kasi sa Bible, bawal po ang sumamba sa mga larawan at tribulto. Saan mo narinig yan? Sa pagsamba po namin, bawal po ng Diyos ang Diyos-Diyosan. Kaya hindi rin po ako naniniwala na nakakapagpapagaling po kayo. Diyos-Diyosan na ano? Alin? Sino? Yan po napulot niya. Ano ba pinagsasabi mo, Kenneth? Inalis na po namin yung altar sa bahay namin. Bawal po kasi yun. Wala po sa Biblia yun. Bawal po magkaroon ng ibang Diyos. Isa lang po yung tunay na Diyos, yung nasa langit po. Sige po, Tito Victor, uuwi na po ako. Iinom lang po ako ng mainit na gatas. Di po ako nakapag-almusal kaganina, kaya po siguro sumakit tiyan ko. Di naman po totoo na nagpapagaling niya napulot ng tribulto. Kasi po, kawil lang po yan. Paano po maghihimala? Bawal po ng Diyos ang Diyos-Diyosan. Kaya hindi rin po ako naniniwala na nakakapagpapagaling po kayo. Kuya, galing ka na. Okay na. Tatay, nandiyan na daw po si Mang Obet. Pinainit niya na daw po yung motor ng mangka. Tamang-tama. Maaga tayong makakapunta sa pagsamba. Uy, pre. Oo, iba na pala reliyon niya ni Richard. Paano mo nasabi? Eh kasi pumunta sa amin kagabi, nag-iimbita, may Bible study daw sa bahay nila. Bible study? Kaya pala laging pumupunta yan pa kabilang isla kasi nandun yung chapel nila. Tsaka, iniimbitahan ako nung, pati yung mga kapitbahay ko, iniimbitahan. Oh. Pati nga ikaw. Ako? Oo. Pupunta ka? Ito pupunta, totoo mo tayo mamayang gabi, diba? Hindi na ako sasama. Minto na ako sa pag-inom ng alak. Bakit? Bakit naman? Hindi ka ba nahiya Santo Niño? Si Victor nga, mula nung napulot niya yung Santo Niño, hindi na siya umiinom eh. Ba, si Victor yun. Hindi naman ako yung sinasaniban ng Santo Niño. Kahit na, kasama pa rin tayo ni Victor sa panggagamot. Kaya pati yung sabong, tupada, tigilan mo na yan. Oh, teka pare, bago tong motor mo ah. Oo, pre. Kinuha ko sa bayan, kahapon. Umaasenso ka na. Siyempre, di naman pwede si Victor lang. Ako nga, gusto kong bumili ng bangka eh. Bangka? Oo. Bakit? Babalik ka pa sa pangingisda? Babalik? Eh, bakit naman hindi? Basta ako, okay na ako sa ginagawa natin. Eh, anong hanap buhay natin? Ano ka ba? Dami kayong donasyon ng mga tao. Donasyon? Aasa ba tayo sa donasyon? Hanggat may nagpapagamot kay Victor, may donasyon. Langiya. Ilan na lang ipin nyo, puro bulok pa. Ang sakit eh. Wala pa ba kailangan nito? Ang sakit-sakit nga eh. Paayos nyo lang kaya sa dentista sa bayan. Kaya mo ba? Oo naman, kayang-kaya yan. Relax lang, kayang-kaya ko yan. Kaya mo naman pare, simulan mo na. Kung talaga nag-iima ang Santo Niño, bigyan niya ako ng panibagong ngipin. Wow, bago? Ano ka, baby? Tutubuhan pala ng ipin?
Nako, ang dami na namang pinamigay ng mga kapitbahay natin, pati ng mga dayo sa galing ibang isla. Wow. Nagpapasalamat sila sa'yo. Anak, ano bang gusto mong inumin? Kape, gatas, juice o malamig na tubig? Sige, Di ba Nay. may rep na tayo? Oo nga pala, Nay. Sige po, kayo na pong bahala. Sige anak, teka lang ha. Nako, simula ngayon, dapat hindi ka na natutuyuan ng pawis, ha? Dapat nagpapalit ka lagi ng damit. Marami na tayong pamalit na damit. Lagi ko nang lalaban yung damit mo. Okay, thank you, dear. Anong gusto mo? Yung may, ano ba yun? Yung pampalambot pa? Anong tawag dun? Yun, kung ano man yun. Lalagyan ko rin nun. Para mabango. Oo, para mabango, tsaka malambot. Ay, teka, yung kape mo. Oh, Nay. Oh, Nay, isama mo na rin sa plano yung aircon, ha? Ay. Para malamig, para hindi pinagpapawisan tong si Victor. Ay, oo anak, sige. Medyo mainit nga dito sa bahay. Pasensya na anak ha. Oo, malapit na. Huwag ka mag-alala. Ipapa-aircon ko yung kwarto mo. Ay, nako, isa pa, Nay. Buti sinabi mo yung kwarto na yan. Yung kutsyon! Dagdagan natin ang kutsyon, yung makapal. Di ba, Nay? Anak, nag-order na ako. Ay, maganda yan. Excited akong higaan. Oh. Thank you, dear. Yan, sige, magsasayang muna ako dito. Ano yun? Ay, nako, ang dami kasing nagpupunta doon kina Richard. May Bible study daw sila, Nay. Ini-invite nga tayong 3. Naku anak, alam mo bang hinihingan ko ng donasyon niyang si Richard para sa Santo Niño? Bawal daw sa kanila. Ay, naku, Nay. Si Beth, kinausap ko. Sabi ko, dalawin tong si Victor, tapos magdasal naman doon sa Santo Niño. Bawal na din daw sa kanila. Naku, samantalang nung araw, kasama natin sila sa pilgrimage kay Mama Mary. Ay. At saka pagpinitensya, pagmahal na araw. Ayun pala eh. Ay, nako, hayaan niyo na nga sila, Nay. Ay, naku anak. Ngayon pa. At abot-abot ang grasya at swerteng tinatanggap natin dahil sa ating mapaghimalang Santo Niño. Bahala sila sa buhay nila. Tunay na Diyos ba ang mga larawang inukit ng tao? Hindi. Bagkus ito'y ipinagbabawal ng ating Panginoong Diyos. Ganito ang sinasabi sa Gawa 17:29. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, ay hindi marapat natin isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto, o ng pila, o ng bato, na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Sa awit 115:4-7 ay ipinaliwanag sa atin ng Biblia. Ang kanilang mga Diyos-Diyosa ay pilak at ginto, gawa ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila'y may mga tenga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakadama. May mga paa, ngunit hindi nakakalakad. At hindi gumagawa ng tunog sa kanilang lalamunan. Ano pong dapat natin maunawaan sa itinuturong ito ng Biblia? Ukol sa mga larawan at mga rebulto. Hindi. Kailangan maalaman niya. Victor, tama na yan. Halika Ako ba pinarinig ng pastor niyo kagabi? Bible study lang yung kagabi, Victor. Nag-aaral lang kami ng mga salita ng Diyos. Sinisiraan ng pastor niyo po namin. Ang tawag niyo, Diyos-Diyusan? Ayun ang sabi ng Biblia, hindi naman kami yung may sabi. Kinakalaban mo ba ako? Kinakalaban na ano? Pagkababata tayo, magkaibigan pa. Tinatalo mo ko. Nalilitan ka ba sa katawan ko? Ha? Victor, wala kaming intensyon na saktan ka. Pero masama bang ituro ang tama at i-correct ang mali? Lalo na sa Biblia naman yung pinag-uusapin eh. Ano bang mali? Hindi ka ba natutuwa na ganito na ako ngayon? Dati kinakantyawan, walang narating. Kinukumpara sa'yo. Pero ngayon, tao na mismo humahanap sa akin. Natutuwa ba na ano? Ako nga itong nagtataka eh. Pagdating ko dito, bigla ka na naging ganyan. Faith healer ka na. Naiinggit ka, kaya ka ganyan.
Sinisiraan ako ng pastor nyo. Pati mga pasyente ko, niyayaya mo para umanib sa relihiyong inaaniban mo ngayon. Eh kasi nga mali. Inaanyayahan ko sila na makinig ng mga aral ng Biblia para malaman nila na mali ang sumamba sa rebulto. Ano bang mali? Anong reboot? Ano ba yung mga pinagsasabi mo? Hindi ka na nga, tama na yan. Ang dami ng tao sa atin, oh. Naghihintay na yung mga pasyente mo. Kita mo yan? Kita mo yan? Ang daming naniniwala sa akin. Mali ba yung mga tao niyan na maniwala sa'yo mala? Oo, mali. Kasi nga galit ang Diyos sa sumasamba sa Diyos-Diyusan. Eh naghihimala nga eh. Eh wala na nga ako doon kung naghihimala nga o hindi. Kung totoo man na nagpapagaling ka o hindi. Pero yung ihikayati mo pa sila sa paniniwalang galit kung saan galit ang Diyos, eh doon ako tumututol sa ginagawa mo. Tutol ba na ano? Mahal ko yung mga tao rito, kaya tinutulungan ko sila. Eh kung mahal mo sila, bakit mo sila inaakay sa kapahamakan? Pag ganyan ang ginagawa mo, sa impyerno lang mapupunta sila eh. Eh talaga palang ginagalit mo ko eh. Ano ba ang tingin mo sa akin? Dadaling ko mga tao ngayon sa impyerno? Akala mo kasi natutulungan mo sila. Pero hindi, Victor. Maawa ka sa mga tao. Lalo mo lang silang dadalhin sa peligro. Kasi kahoy lang yan, Victor. Kapirasong kahoy lang yan na yung sinasabi nyo naghihimala. Isang kahoy na inukit mula sa isang puno, yung sinasamba nyong puon. Alam mo bang sabi ng Biblia, tungkol dun sa ibang piraso ng kahoy na pinagputulan nung puon nyo? Itinatapon. Sinasalang sa apoy, ginagawang panggatong. Kaya pakiusap, Victor. Maahawa ka sa mga tao. Hindi makapagliligtas sa dagat-dagatang apoy ang isang kahoy. Hindi makapagliligtas sa dagat-dagatang apoy ang isang kahoy. Ginagawang panggatong. Galit ang Diyos sa sumasama sa liligtas sa dagat-dagatang apoy ang isang kahoy. Kasi kahoy lang yan, Victor. Maawa ka sa mga tao. Pag ganyan ang ginagawa mo, sa impyerno lang mapupunta sila eh. Sinasalang sa apoy, ginagawang panggatong. Bukbok at anay! May uka daw sa likod? Malaking disgrasya yan. Ba't nagkaganon? Agapan na natin agad wood epoxy, tapos barnesan natin ulit. Hindi naman ganun kadali yun. Agapan na nga natin kasi sinasabi ko na, Victor, pag tinira yan ng bukbok at anay, ubos agad yan. Teka, ang pinagtataka ko naman, ba't naghihimala? Ba't di niya kayang gamutin at pagalingin ang sarili niya? Oh, Nay, paano po yung anak niyo? Nahulog sa bangka. Isinama ng ama sa pamamalakaya. Hindi alam kung saan humampas yung binti niya. Linsad ang buto. Luminsad po ang buto. Mas mabuti pa rin, dalhin na lang natin sa ospital. Bakit ko dadalhin? Ipagagamot ko nga kay Victor. Delikado po ang kalagayan niya. Parang nilalagnat po yung anak niyo. Bakit? Di ba kayang pagalingin niya ni Victor? Nay, dalhin na po natin sa ospital yung anak niyo. Baka po ma-infeksyon. Magkakaroon po ng malaking problema kapag nagkataon. Okay na ba yan? Uy, okay na po ito. Hayaan niyo po, pwesto na lang po muna kayo dito, tapos tatawagin ko po kayo para kayo na po yung unahin ni Victor mamayang pagalingin na po. Pagpalain ka ng Diyos. Ay, praise the Lord. Sige ho.
nasa bulsa mo yan, ba't di mo ilagay yan sa donation box? Ilalagay ko. Ikaw naman maya-maya ilalagay ko. Mahigpit ba ang pangangailangan mo, pare? Hindi naman. Madalas mo bang gawin yan? Lahat ng pasyente ni Victor, lahat ng binibigay nila, ibinubulsa mo? Ano kasi, pre? May sakit kasi yung panganay ko, pre. May epilepsy, chong. Alam mo yung mahal yung paggamutan. Akala ko pa naniniwala ka na papagaling si Victor. Kuwan, Pare naman, tapatin mo nga ako. Naniniwala ka ba talaga na nagpapagaling si Victor? Tapat ka nga, pare. Tatayo. Tinira mo na naman yung pulutan. Masarap yung kinunot na pagi. Ang dami kong nakain. Susumpungin na naman yung rayuma mo. Maano ba nandiyan naman si Victor. Isang hagod niya lahat. Magaling na uli ang rayuma ko. Tigilan nyo na panluloko sa mga tao. Sino ba yan? Ano yan? Cameraman ni Madonna. Kakalala yan. Teka lang po. Huwag ka maingay. Nakapatnik tayo ng ibang tao. Ano bang problema mo? Niloloko nyo mga tao. Sabi na huwag ka maingay. Baka marinig tayo ibang tao. Alam mo, wala akong atraso sa inyo, ha? Binayaran ko si Madonna. Ha? Inabotan ko yun ng pera. Hindi ka ba binigyan ng pera ni Madonna? Nakikita mo to? Nandito lahat ng panluloko nyo, na-captured ko. Hoy! Ano yan? Ha? Ano naman yan? Pambihira naman, oh. Ano ka ba? Pag di kayo tumigil, ilalabas ko to sa media. Pag-usapan natin yan, ha? Ano bang gusto mo? Pera? Ha? Bibigyan ka ng pera, mas marami pa kay Madonna. Hindi ko kailangan ng pera nyo, galing sa panluloko. Anong gusto mo? Sabihin mo, ibibigay ko. First warning, itigil nyo ng panluloko at pamimerang ginagawa nyo sa mga tao. Dahil pagka hindi, ilalabas ko sa media ang peking panggagamot at peking himala na binebenta nyo sa mga tao. Dahil responsibilidad namin mga taga-media na isiwalat ang mga maling ginagawa nyo. Uy, teka. Teka. Anong sabi? Ha? Sino daw loloko? Wala yun. Yan, lo. Pero narinig ko mo. Hoy! Wala. Umauwi na tayo. Excuse me. Please, make way. Name your price, and my boss will pay you. Just please, cure him. He's been rejected by so many hospitals. Ano nangyari? Ano nangyari?
Chay! 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 Anak! Anak! Dalitin lang natin sa ospital. Sige na, sige na, sige na. Tabi, tabi, tabi. Bigyan niyo ng daan. Bigyan niyo ng daan. May diphtheria outbreak sa Puting Tubig. Ito ang kinumpirma ng Provincial Health Office matapos isugod sa ospital sa bayan ang karamihan ng mga bata dito sa isla. Magsasagawa ng malawakang pagbabakuna ang mga health workers para hindi na kumalat pa ang sakit sa mga mamamayan. Pinaniniwalaang ang sakit ng mga taga-isla ay nakuha sa mga pasyenteng dumadayo upang magpagamot sa naghihimalang rebultong. Tor, alay, wala na. Pinatay mo si Isay. Pinatay mo si Isay. Pinatay si Isay. Pinatay mo anak ko. Pinatay.
bagyo mamaya. Victor, yung bahay natin, pakitalian naman. Bala kasi yung bagyo mamaya, oh. Naku. Nay, ikaw nang bahala magsampay dito, ha? Iwan mo na yun. Naku, yung bubong natin, Nay. Baka liparin na naman. Baka tangay na naman ng hangin. Victor! Naku. Nay, yung charger. Yung charger, nakita mo ba? Yung cellphone, paki-charge na rin. May problema ba, Victor? Ang kahoy. Hinahanit ni Bubok pa rin. Kapag tayo nagugutom, nauuhaw o nagigipit,
kadalasan mahanap tayo ng makakapitan. Kung ano yung mga solusyong nasa harapan natin, agad nating kinakapitan. Hindi na tayo nagtanong kung okay ba yon, tama ba yon, o mali ba yon. Itong mga nakaraang araw, kumapit tayo sa pinaniniwalaan natin. Kumapit tayo sa inaakala nating himala. Hindi tayo nagtanong kung okay ba to. O gusto ba to ng Diyos. Kasi may tunay na himala. Tunay na himalang galing sa Diyos. Ang tunay na himala ay ang pagkaunawa sa katwiran ng Panginoon Diyos. Ang pagtawag niya sa tao sa tunay na pananampalataya at ang ginawa niyang pagbabago sa ating buhay. Kasi may tunay na himala. Tunay na himalang galing sa Diyos. Ang himala ay ang kapangyarihang pinagkaloob ng Diyos sa tuwing sumasamba sa Kanya ang mga tunay na mananamba. Ito ang pinakadakilang himalang nangyayari sa ating buhay.